Ang simula. Matagal na ang nakalipas, sina Kaguya at Ishiki ay parehong inutusan upang mag-alaga ng isang punong Diyos sa planetang daigdig at anihin ang bunga nitong chakra, na siyang gagamitin niya upang mapakain ang pangunahing pamilya ng kanyang angkan mula sa ibang mundo. Natuklasan si Kaguya ng mga tao sa lupain ng mga ninuno sa pagdating niya sa daigdig, na nagdala sa kanya sa kanilang emperador na si Tenji. Pagkilala sa kanyang sarili bilang tagapangalaga ng punong Diyos, ginamit ni Kaguya ang kanyang mga kakayahan upang burahin ang mga alaala ni Tenji at pagkatapos ay nanirahan sa piling ng kanyang mga tao, na kinikilala bilang kanyang konkabina. Habang nakatira sa piling ng mga tao, unti-unti siyang nagkaroon ng pagmamahal sa planetang balak niyang sirain. Nang lumalapit sa emperador, siya ay nabuntis. Nang ang lupain na iyon ay nagbanta sa lupain ng mga ninuno dahil sa isang alitan sa hangganan, sinubukan ni Tenji na pigilan ang pagsiklab ng digmaan sa pamamagitan ng pagdedeklara na sinumang umaatake sa mga kinatawan ng mas malaking bansa ay dapat na ipapatay, isang utos na kanyang nilabag nang siya ay pagbantaan ng mga ito, na nagresulta sa kanya at sa kanyang katulong na si Aino na hinahabol ng kanilang lupain upang ipapatay. Nawalan ng pananampalataya sa sangkatauhan ngunit nananabik pa rin sa kapayapaan, naniniwala si Kaguya na kinakailangan para sa kanya na makamit ang mga kapangyarihang tulad ng Diyos upang wakasan ang lahat ng mga alitan ng sangkatauhan. Kaya, sa kabila ng paghihintay ng kanyang angkan na anihin ang mundong iyon mula sa punong Diyos nito, sinuway niya ang bawal sa paligid ng bunga at kinain ito. Sa paggawa nito, nagising niya ang Rinne Sharingan at naging nag-iisang tao sa planeta na may chakra. Gamit ang kanyang bagong natagpuang kapangyarihan, nag-iisa si Kaguya na nagwakas sa mga digmaan, at kinontrol ang mga bansa. Dahil sa kanyang gawa ng pagtigil sa tunggalian, natanggap niya ang pagpapala ng mga tao at sinamba bilang Diyosa ng Kuneho. Matapos maitatag ang kapayapaan at magbago ng kaunti, ginamit ni Kaguya ang walang hanggang Tsukuyomi sa mga tao upang gawing hukbo ng mga White Zetsu sa loob ng maraming taon dahil sa takot sa paparating na paghihiganti ng kanyang angkan. Dahil ayaw niyang mamatay ang sangkatauhan, pinalaya niya ang ilang biktima ng Genjutsu at binura ang kanilang mga alaala. Habang nanganak sa kanyang kambal na anak na sina Hagoromo at Hamura, ipinamahagi niya ang chakra sa kanila, na ginagawa ang dalawa na unang mga taong ipinanganak na may chakra. Namamahala sa sarili at madalas na gumagamit ng kalupitan, ang kanyang dojutsu at jutsu ay kinatatakutan, hinahangaan at iginagalang ng mga tao. Sa isang hindi tiyak na punto, ang Diyosa ng Kuneho ay naging kilala bilang isang demonyo dahil sa kanyang mapang-abusong pamamahala sa mga lupain at mga naninirahan dito. Sa huli, natagpuan ni Kaguya ang kanyang sarili na pinamumunuan ng kanyang sariling pagnanasa sa kapangyarihan at pagnanais na magkaroon ng lahat ng chakra, na sa huli ay humantong sa kanya laban sa kanyang mga anak. Sa pag-aakala na ang Ten Tails ay isang anyo ng punong Diyos na umaatake sa kanila upang mabawi ang chakra mula sa ninakaw nitong bunga, tinatakan ni Hagoromo at Hamura ang chakra ng halimaw sa katawan ng una habang ginagamit ang balat nito bilang sentro ng Six Paths Chibaku Tenshi, na lumilikha ng isang celestial na katawan na magiging kilala bilang buwan. Si Hamura kalaunan ay namuno sa angkan ng Otsutsuki at umalis patungo sa buwan upang bantayan ang mga labi ng halimaw, habang si Hagoromo ay nanatili sa daigdig upang maikalat ang chakra sa sangkatauhan at turuan sila ng konsepto ng ninsho. Gayunpaman, bago pa tuluyang maselyo ng kanyang mga anak si Kaguya, ipinakita niya ang kanyang kalooban sa anyo ng isang artificial na tao na tinatawag na Black Zetsu. Sa layuning buhayin ang kanyang ina, kinontrol ni Black Zetsu ang panganay na anak ni Hagoromo, si Indra, pati na rin ang kanyang mga inapo sa angkan ng Uchiha at ang mga inapo ng kanyang kapatid sa angkan ng Senjo, sa isang pagtatangka na makuha ang isa sa kanila upang magising ang Rinnegan at masira ang selyo. Si Madara Uchiha ang kalaunan ay magtatagumpay sa pagkuha ng Rinnegan, at ang Black Zetsu ay nagsimulang palihim na manipulahin ang mga pangyayari sa mundo upang mabuhay muli si Kaguya. Salamat sa panonood, magpatuloy sa kasunod na bahagi.